I move that we recognize our colleague from the party list Bayan Muna, the Honorable Carlos Isagani Zarate, who wishes to avail of the remaining time of the privilege hour. So move, Mr. Speaker, Your Honor. Is there any objection? There being none, the Honorable Representative Carlos Isagani Zarate of party list Bayan Muna is recognized to avail of the privilege hour. Please proceed. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Ginoong Speaker, mga kapwa ko mambabatas. Mayroon po tayong kasabihan na ang magnanakaw ay sumasalakay sa panahon at oras na hindi natin inaasahan. Noong January 17 po, Mr. Speaker, ay napatutuhanan ko ang kasabihang ito. Habang nakatuon ang pansin ng sambayanang Pilipino sa pagdalaw ng Santo Papa sa ating bansa, nadala ang mensahe ng awa at malasakit habang kinakadaupang palad niya ang mga pamilya mula sa iba't ibang dioceses sa SM Mall of Asia Arena, ay sinamantala naman ng SM Prime Holdings ang pagkakataon upang putulin ang 60 pine trees sa harapan ng kanilang shopping mall sa lungsod ng Baguio. Ang pagmasaker ng mga pine trees ay upang bigyang daan daw ang pagpapatayo ng SM ng isang tinatawag na Sky Park, isang 7 palapag na gusaling tatayuan ng mga retail chain, restaurants at parking lot. Tama po ang narinig ninyo, Ginoong Speaker. Pinutol, hindi binunot o hindi inertball tulad ng pagmamalaki ng kumpanyang ito. Noong una silang kinompronta ng mga mamamayan ng Baguio sa isyong ito, ipinagbabayabang nila na mananatiling environmentally friendly ang kanilang isasagawang proyekto sa pamamagitan ng earthballing o pagbunot ng mga puno na kasama ang ugat at lupang kinakapitan nito upang mailipat at maitanim sa ibang lugar. Ginoong Speaker, kilala po natin si Pope Francis bilang isang nagmamalasakit sa ating inang kalikasan. Kaya't ang ating tanong sa ngayon, mercy and compassion bang maituturing ang walang habas na pagputol ng mga puno para lamang mapagbigyan ang kasakiman ng mga malalaking kapitalistang negosyante dito sa ating bansa? Hindi ba't parang mapanuya na habang nangangaral si Pope Francis sa atin, ay hinuhudas tayo ng SM sa kanilang pagtalilis na pagwawalang hiya sa ating kapaligiran at kalikasan? Hindi lamang ang kinatawang ito, Ginoong Speaker, ang nagpahayag ng pagtutol sa proyektong ito. Sa katunayan, noong taong 2012, nang unang pumutok ang isyong ito at mismong mga environmental groups at mga mamayan ng lungsod ng Baguio ang kumilos upang pigilan ang tangkang pagputol ng 182 pine trees sa Luneta Hill. Nakakuha po sila ng temporary environmental protection order sa lokal na hukuman habang dinidinig ang kaso. Sa panig naman ng lehislatura ng panahong iyon, inihain ni dating Kabataan Party List, Representative Raymond Palatino, ang House Resolution 2069 upang siyasatin ang legalidad ng permit na ibinigay ng Department of Environment and Natural Resources sa SM upang bunutin ang mga nakatanim na pine trees sa Luneta Hill 3 taon na ang nakakaraan. Subalit, Ginoong Speaker, pansamantala lamang ang pagkapigil na maputol ang mga nasabing mga kahoy sapagkat na-dismiss ng local na court ang kasong isinampa laban sa SM at pinagtibay ang dismissal na ito ng Court of Appeals. Iginiit ng pamunuan ng SM na hindi naman daw nila puputulin ang mga puno. Sabi nila, ililipat lamang naman ito sa ibang lugar sa pamamagitan nga ng earthballing. Totoo, napatunayan na rin naman na isang pwedeng paraan ang earthballing upang mapangalagaan ang mga puno na kinakailangang alisin sa ibang lugar, ngunit hindi sa kaso ng mga pine trees. Una, epektibo lamang ang earthballing sa mga punong mura pa ang edad at masinsin ang mga ugat. Ikalawa, kinakailangang angkop ang lupang pinagmula ng puno sa lupang lilipatan nito. Sa kaso ng mga puno sa Luneta Hill, hindi sila nag-uugat ng masinsin tulad ng ibang puno at nakatanim na sila sa burol sa mahigit kumulang 30 taon
at tumutubo lamang ang mga pine trees sa lugar na acidic at tuyo na ang lupa. Napakaliit kung ganon ang posibilidad na mabuhay ang mga earth-bold na pine trees pag sila ay nailipat na. Sa katunayan, Ginoong Speaker, 17% lamang ng earth-bold pine trees na inilipat sa Camp John Hay noong 1990 ang nabuhay at ang nag-iisang punong inilipat ng SM mula sa Luneta Hill noong 2012 ay namatay pa nga. This project by SM Prime Holdings, Mr. Speaker, is nothing but a testament to its hypocrisy. Di umano'y ang layunin ng kanilang proyekto ay mas pagandahin ang kapaligiran ng Baguio. Subalit, sa nangyayaring ito sa pamamagitan ng pagsira mismo sa kapaligiran. Di umano'y magkakaroon ito ng tinatawag na green walls, mga pader na tinataniman ng mga halaman upang mabawasan ang epekto ng climate change. Subalit, hindi ba't mas mabisang pangangalaga o pananggalang sa climate change ang mga puno? Ito raw ay lalong magkakainganyo sa mga turista na umakyat sa Baguio. Tama, dahil isang tourist city ang Baguio. Ngunit, sa katotohanan, hindi pamamasyal sa shopping malls ang madalas na pakay ng mga turistang pumupunta doon, kundi ang makalanghap ng sariwang hangin at makakakita ng mga luntiang tanawin na siyang balak na sirain ng SM para sa proyektong ito. Kung Sky Park lang naman, Ginoong Speaker, ang usapan, andyan naman ang Burnham Park, Mines View Park, Wright Park, Botanical Garden, at Camp John Hay. Hindi na kailangan ng Baguio ang panibago at mapanirang parke. Mas kailangan ng lungsod ng mga puno upang mapanatili ang malamig nitong klima at mapangalagaan ang ipinagmamalaki nitong biodiversity. Linilinaw lang po natin, Ginoong Speaker, hindi po tayo laban sa development. Subalit, dapat ang sinasabing development ay dapat sustainable na may pagsasalang-alang sa ating kalikasan at kapakanan ng ating mga mamamayan. Kaya sa kapwa ko mambabatas bilang mga kinatawan ng mamamayang Pilipino, sinasabi po natin na tungkulin natin na ipagtanggol ang interes ng taong bayan at hindi ang interes ng ilan lamang na gagawin ng lahat sa ngalan ng walang pakundangang ginansya at tubo. Kaya naman po, hinihimok ng representanteng ito sa buong Kamara na kondinahin ang massacre na ito. Kondinahin ang pagkasira ng kinalikasan na ginawa ng SM Prime Holdings at maglungsad ng pagsiyasat ang Committee on Ecology, hindi lamang sa kaso ng SM Prime, kundi sa lahat na kaso ng paglapastangan ng sinuman sa ating kalikasan sa lungsod man ng Baguio o sa kahit saang bahagi ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ginoong Speaker. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan. Thank you, Your Honor. The Honorable Zarate has concluded his privileged speech. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Zarate to the Committee on Rules. So move, Mr. Speaker. Without Your Honor. objection, the speech of the Honorable Zarate is referred to the Committee on Rules.